Bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochiona. ATM. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. DZMM Special Coverage. Alerto sa habagat. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochiona. Nagpapatuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta, kaugnay nga dito sa Habagat. Magandang hapon mga ka-ATM. Ako naman si Maan Macapagal. Kumusta po ba kayo? Kayo po ba'y basa o tuyo? Oo, ito po ang aming ambag sa pagpapatuloy po ng ating pagbabantay dito nga sa naging epekto nitong habagat. Hindi pangkaraniwan yung naranasan natin kaninang umaga, lalo na't ang daming mga kalsada dito sa Metro Manila ang binaha. Pero sa kabila po niyan, patuloy pa rin po ang aming pamimigay ng, ganun talaga, partner. Parang lagi na lang. Ako nga, tignan mo yung bag ko. May plastic. May plastic ang aking bag. Diba may Ito, raincoat so, siya. lahat ng mga kababayan natin ay ganito ang nararanasan ngayon. Yung mga pumasok nga ngayon, nagmamadaling umuwi. Bakit? Baha na daw sa kanilang mga bahay. Nako. Nagte-text yung kanilang mga kaanak, kapamilya, na umuwi ka na at bumabaha na sa ating lugar. So marami sa ating mga kababayan ang, yun nga, hiningal ako, nakararanas ng mga pagbaha ngayon sa kanilang lugar. Kayo po, kumusta po sa inyo? O, i-share nyo naman yung inyong mga, di ba, kalagayan sa ating Viber. Ano nga ba yan? 0919-278-3000. Oo, para maging babala na rin, no? Sa ating mga kumawa. May mga kaanak, kapitbahay kayong pauwi o papunta dyan sa inyong lugar, yung mga may sasakyan, bigla na lang, kanina, di ba, kasagsagan ng ulan, ng tanghali, dito sa panulukan ng Isguera at Ignacia, ay, di ba, nagmimistulang ilog dyan. Kapag mga ganitong panahon na sobra talagang lakas na at walang patid yung ulan. At kaugnay nga niyan, partner, sabi mo nga, nagpapatuloy yung ating espesyal na handog para sa ating mga tagapakinig at katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Dahil tuwing Huwebes at Biyernes ay pipili ang ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity timba mula sa PCSO. Napapanahon yan ngayon, partner, di ba? Parang Lunes hanggang Biyernes dapat to. Mali yung tuwing Huwebes at Biyernes. Oo, tuwing Lunes hanggang Biyernes, mamimigay po tayo. Dati kasi ganyan, Oo. diba? Hindi na nabago. Parang luma yata itong na-print ni Ana. Hindi, pero pagbigyan na natin tong si siya lang nga JM. mag-isa Siya lang mag-isa. Ang dami rin nakapasok. absent ngayon, Oo. ha? Kasi nga, binabaha yung lugar. Iba naman, may emergency. Diba? So, kasi nga kaninang umaga, papasok pa lang, yung Gusto na usual umuwi. na 20 to 30 minute drive ko, inabutan ng isa't kalahating oras. oo. Yung iba, inabot ng 3 oras, lalo na yun nanggaling dyan sa South. Naku, 3 oras yung inabot, at pag
sila yung naka-skyway pa kaninang umaga. Uy, naging parking area kaya yung Skyway. Kasi yung makapababa, yung palabas ng Buendia, hindi makalabas sa off-ground kasi baha. Yun na nga. So naipon yung mga sasakyan, 3 oras inabot. Yung iba, yung kung makakabalik pa, pero kasi yung iba nga, hindi naman agad-agad makaka-U-turn sa Skyway. Wala Walang naman ganun. No. Hindi, tsaka siguro yung pressure dun sa unahan ng pila. Kasi siya yung nakakita ng baha. Siguro sabi nung nasa likod, dali na. Umusad ka na. Parang ayoko nga. Paano naman ako? Ay, kayo kaya mauna. Kaso hindi nga ganun Dahil, syempre, pag tigil yun nasa harapan mo, domino effect na yan. Hanggang sa pinakahulihan na yan, di ba? Ay, teka lang partner DZMM Radio Patrol Flash Report. Ay, kumuha tayo ng flash report mula kay Bert Dizon. Go ahead, Bert. Maan Sandro, sinuspindi na nga ng Manila City Local Government ang klase sa paaralan sa lahat ng antas sa lungsod ng Maynila para yan bukas, August 18, Martes, dahil pa rin sa nagpapatuloy na masamang panahon na pinalala ng Southwest Monsoon o habagat. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, inirekomenda ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagsususpende ng klase dahil nga doon sa inaasahan pa na matitinding pag-ulan bukas. Yan ang informado dito na DZMM. Ay, maraming salamat, Bert Dizon. Alerto sa habagat. Pahirapan din. Partner yung pagkuha ng TNBS. Kanina nga, buti na lang, kakapara ko ng tricycle. Meron ding nakakita sa akin. Oo, kasi hinabol natin yung oras. Iba na kasi yung daan natin. Buti. Humaba na yung daan po namin papunta dito sa DZMM. Buti hindi ka napagkamalang lumot. O kaya damo. Abokado. Abokado. Ay, nako. Oo, alam mo na. Kasi yung mga jacket natin, lumalabas yan kapag ganitong tag-ulan. Yung mga pangmalakasang jacket. Ay, teka lang, partner. Ano oras na, partner? Ang oras, 39 na minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Kumuha naman tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Nasagip ang 20 sakay ng lumubog na bangka sa Romblon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Noel Alamar. Go ahead, Noel. Sandro, magandang hapon. Kabilang sa mga nailigtas mula sa lumubog na MV Stella Gwen 2 sa Barangay Talisay, Calatrava, Romblon kanina, ang 13 pulis, 4 na sibilyan at 3 crew ng pampaseherong bangka. Galing si Mera ang bangka at pagdating sa karagatang malapit sa Calatrava, hinampas ito ng malaking alon hanggang lumubog. Dinala sa barangay hall ng Barangay Talisay ang mga nailigtas habang hinila naman sa dalampasigan ang lumubog na bangka. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM. Maraming salamat, Noel Alamar. Ito sa Quezon City LGU, 17 minutes ay naglabas sila ng evacuation update. Umaabot na sa 791 individual na ang kanilang na-evacuate. Saan yan? Mula sa mga barangay ng San Antonio, Damayan. Yung Damayan, partner, umabot na hanggang Baywang o 37 inches. Oo, yun nga, kasi baka sabihin, sila yung pinakamataas yata so far. Yung mga piloso po, kaninong baywang? Kaya maganda yung sinabi mong 37 inches. Kasi ngayon, pag gutter deep, alam mo yan, di ba? Yung sa bangketa. Kapag sa, ang measurement, yung sa gulong.
Minsan, kung lagpas baywang, anong ime-measure mo doon? Chest deep. Talaga namang sa dibdib ng Kaninong tao. dibdib? Kaso Tsaka- kung bata, alam mo na, kung medyo matangkad, bewang pa lang niya yung dibdib. Ang tataba kasi ng mga utak. So yon, meron na tayong mga measurement. Kayo talaga. Saan pa yan? Mula sa Amihan, Quirino 2A, East Camias, Bagumbayan, South Triangle, Rojas, Damayang Lagi, Tatalon, Kristong Hari, Kalusugan, Doña Imelda, Botocan at Kulyat. 15 barangay po ang apektado nga ng pagbaha at sa mga sa mga barangay na yan ay nagbuhat nga yung 791 na mga individual na nailikas na at nasa evacuation center na ngayon. Tapusin lang muna natin tong charity embada na Ayaw nga, introhan no? natin, partner. Kapag sa ganitong marami talagang nangyayari, marami tayong nakakalimutan, tapusin muna natin ano ba yung kailangan nilang sagutin na question of the day para po magkaroon ng tsansang mabigyan ng charity imba. Ang hirap naman ng tanong. Ano man tanong? Ang question of the day, bakit kaya patuloy pa rin tayong binabaha? Isa-isahin ko? Gusto nyo? Ituloy ko? Unang-una dahil Ayoko umpisahan. Ayoko umpisahan. Kayo na po yung sumagot. Kaya nga tinatanong namin kayo Sige, hindi kami diba? Di magbibigay sana ng- kayo mananalo ng charity ba? oo nga. Baka pwede ba pag tayo sumagot, kami yung tatanggap ng charity Oo, ba, JM? at essentials, mga laman yan ay essentials na kailangan natin ngayon. Mga ready-to-eat meals, mga noodles, may noodles. meron ding pwedeng May bigas. Bigas, delata. At pwede mong gawing imbakan din ng pagkain yung charity imba. O kaya lagyan ng maduduming damit. O kaya yung mga hindi mo dapat mabasang mga gamit. Ipaanod mo yan, mauna pa yan sa'yo. At wag mo lang nga lang bibitawan. Wag mo, Kasi baka lagyan mo ng mamaya- tali. Hindi, di ba? Alam naman yung mga, natin, yung mga kababayan natin. So, yun na nga, pwede nyo mailagay dyan yung mga importanteng gamit, no? O pera, kapag halimbawa lumilikas. Ulitin lang natin, partner, saan pwedeng ipadala yung kanilang sagot sa question of the day. Okay, Teleradio, DZMM, Teleradio Viber 0919-278-3000 at huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan, kumpletong address at contact number. Kukontakin kayo ng ATM team kung kayo po ay napili. Yan. Ayan. So di sagot-sagot lang. Habang kayo siguro nasa inyong mga bahay o kaya sa inyong mga opisina, siguro po di makinig-kinig muna kayo sa amin tapos sali-sali kayo sa aming mga usapan. Sagutin niyo na rin po yung aming question of the day para naman malibang-libang kayo habang nagpapahupa ng baha, nagpapahupa ng traffic. Ayan. Tingin ko sama-sama babaha din yung tayo. sagot, partner. Ganito ba naman kasi tinanong nyo Ito yung mga Ginagalit ito yung mga niyo bagay na gusto mo ba talagang sabihin na binaha ng sagot? Oo. Ay. Natutuwa ka dahil maraming participants. Oo. Pero Maiinis ka parang doon sa sagot nila. malamig na nga yung ulo ng lahat dahil malamig ang panahon, umuulan, pero depende sa lugar yan. Kung halimbawa binabaha nga naman ang bahay mo, talagang mainit ang ulo mo. Oo. Diba? Ano nga ba ang dahilan nitong ganitong mga pag-ulan? Dahil nga, ang tagal parang 2 weeks na to Ito na ba yung tinatawag na siyam-siyam? At ano kaya yung dahilan kung bakit ito nangyayari? May tinatawag kasi na downburst, cold burst, microburst. Ayan, tanungin natin, makakasama po natin sa linya ng telepono si Ginoong Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster. Magandang hapon po, Sir Dan. Good afternoon, Zanro, maanat sa ating mga takasubaybay dito sa Teleradyo. Makaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa mga sunod na araw na dala ng habagat dito sa Luzon at itong mga western regions ng Visayas. Kaya over these areas, ating mga kababayan, yung mga nakatira sa western provinces ng Luzon, sa mga probinsya ng Ilocos Region, maging sa Cordillera, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila at itong western portions ng Calabarzon at Mimaropa, patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil malalakas pa rin at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan sa mga susunod na araw.
manatili po tayong handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalawing bahagi naman ng ating bansa, sa Central and Eastern Visayas, maging sa Mindanao, may tsansa naman tayo ng mga biglaan at panandaliang pagulan na dulot ng localized thunderstorms pagsapit mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At sa kasalukuyan, may binabantayan tayong low pressure area sa loob ng ating PAR, huling namataan kaninang hapon sa laying 1,160 km silangan ng Hilagang Luzon. Low chance na maging bagyo within the next 24 hours pero tumataas yung posibilidad or probability ng development sa mga susunod na araw. So wala itong epekto sa ating bansa at yung magpapaulan o yung magiging dominating weather system in the coming days ay ito pa ring southwest monsoon o yung hanging habagat. Oo. Yes po. Ano po yan? Oo, Sir Dan, ito may tanong si Maan. Kanina may tinatanong siya sa akin eh. Go ahead, partner. Oo, kumusta na po yung progress ngayon o development? Bumaba na po ba or na-maintain pa rin ito? Opo, ang standard issuance po natin ng heavy rainfall warning every 3 hours. Mhm. So yung latest pong na-issue na heavy rainfall warning dito sa Metro Manila ay red heavy rainfall warning kanina alas 2 ng hapon. So next update po natin mamaya alas 5. So as we speak, under red heavy rainfall warning rin po tayo and some portions of Central Luzon as well as some portions ng Cavite. Sir Dan, ano po ba talaga itong nagdudulot itong mga pag-ulan? Meron po bang bagyo? Kasi syempre yan po yung tanong ng ating mga kababayan. Wala pong bagyo, no? So habagat po yung nagdudulot ng mga pag-ulan. Hanggang kailan pa po kaya itong pag-ihip ng habagat? For this current episode po ng habagat, yung mga malalakas na pag-ulan posible ang magtagal hanggang Wednesday. Mhm. At yung kaulapan naman, posible po magpatuloy yan. So magpapatuloy po itong cloudiness for the remainder of the week. That is for Metro Manila po and nearby provinces. Kung yung LPA na binabantayan sa Sir Dan, kung sakaling mabuo talaga ito at pumasok sa PAR, ano magiging estimate natin? Projection? Opo, so itong bagyo, itong low pressure area nasa loob na ng PAR. So possible po yung development sa mga sunod na araw. Most likely yung magiging dominant weather system pa rin po natin ay itong ating southwest monsoon since itong magiging epekto ng low pressure area mostly situated over northern Luzon. So, posibleng makadagdag pa to, no, sa mga pag-ulan kapag nag-progress nga itong LPA. Yes po, for northern Luzon. Pero regardless po if mabuo ito or hindi, ay yung outlook po natin for the remainder of the week ay malalakas pa rin na pag-ulan natin inaasahan. Hays. Pero ito pong mga dams natin, kamusta po? Dahil ito pong habagat, sabi nyo nga po, pangunahin dito sa Northern Luzon, kung nasaan din po yung karamihan sa mga dams natin. Kamusta po ang status ng dams natin? So sa mga dams po natin sa Luzon, consistent naman pong pataas yung trend ng ating water levels. Yung may mga nakabukas po tayong gate sa mga dams po ng Ambuklaw at Pinga. Kasi nasa parang level 3 na ata yung warning, tama po ba? Ano po mga dam yan? So nakabukas po yung mga gates ng Ambuklaw Dam at Pinga Dam po. So hindi na po natin, kasi po nitong mga nakalipas na buwan, ang pinangangambahan yung patuloy na pagbaba. So kumbaga, pwede na ba nating sabihin na nalagyan na ng sapat na tubig itong ating mga dams, itong pagdaan nitong dalawang bagyo ni Luis at Maymay at itong habagat na nararanasan natin hanggang sa ngayon? Definitely significant po yung rainfall na natanggap, pero kung masabi po nating sapat ay hindi po natin masabi since wala pong established threshold kung gaano karaming pag-ulan yung requirement. Pero ayun nga po, tulad na nasabi ko ay consistent naman po since nagsimula yung mga pag-ulan na ito starting last week po ng July. So consistent po yung pagtaas natin mga dams. Ito pong naranasan natin itong mga nakalipas na linggo, yung magkasunod na Luis, Maymay, yung nalikha rin ng Pacific Ocean na
Super Typhoon Dolphin at yung tatlong sunod-sunod na bagyo na nalikha dyan sa Pacific Ocean. Ito na po ba, Sir Dan, yung tinatawag nating epekto ng Super El Nino, nitong El Nino episode na nararanasan ngayon dyan sa Pacific Ocean? May effect, possible may effect po, no, since isa sa mga epekto ng El Nino phenomenon ay mas nagiging mainit yung karagatan na malayo sa atin. So as a result, mas malayo yung pinanggagalingan ng bagyo. So possible effect yung itong si Dolphin na malayo yung pinanggalingan. At bagamat hindi man tumama sa ating kalupaan, ito po yung nag-enhance ng malakas na habagat sa mga nakaraang linggo. Pero yung ganun po karaming nalilikhang bagyo sa Pacific Ocean, aasahan pa po ba natin ito sa mga darating na linggo o araw? Yes po, for the remainder of the month, no, since itong El Nino ay isang long-term phenomenon, so possible po hanggang matapos po yung taon na ito. Ito po yung phenomenon natin, ito yung outlook na ating tinitignan. Pero tandaan po natin na yung habagat po kasi usually hanggang September, from August until the first half of September lang po ito nangyayari. So for the remainder of the year, kung wala na pong habagat, bagamat magkaroon man ng bagyo na malayo sa atin, at hindi po ito lalapit sa ating kalupaan, saka po natin mararamdaman yung below average na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Alright, sige po, aabangan namin yung alas 5 abiso ng Pag-asa pagdating doon sa rainfall warning at sa mga darating pang mga oras. Maraming salamat po, Sir Dan. Thank you po and good afternoon. Yan po si Dan Villamil, ang Pag-asa weather forecaster na nakapanayam po natin, partner. Napapag-usapan lang yung kasi tinanong natin yung lagay ng mga dam natin. As of 2 p.m. to, mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council, yung Lamesa Dam daw ay nasa alert level 3. Marikina River, alert level 2, mabot yan sa second alarm, no? Ang Quirino, Tulyahan River ay alert level 2, San Juan River ay alert level 3. Kapag itong mga dam pala na to, base na rin sa abiso ng QC, may mga ano yan per dam, may mga bayan na kapag umapaw nga, may mga mapiperwisyong bayan. Oo. Kaya maigpit ang pagbabantay sa mga dam ngayon. At yung Lamesa Dam, wala po yung gates, isa po siyang overflow dam. So kapag na-reach na po niya yung critical level, kailangan na maghanda yung mga komunidad na dinadaanan ng Tulyahan River. At hindi lang to Quezon City lang dahil ito'y dumadaan din sa ilan pang mga karatig na lungsod. Yung Tulyahan River na sinasabi mo, yung mga mabababang lugar na posibleng maapektuhan nga pag ng sobrang tubig, no? Doon sa dam ay yung Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome. Diyan yung sa Quezon City, pero dumadaan din siya ng iba pang Navotas, Valenzuela, if I'm not mistaken, bago yan na lumabas dyan sa Manila Bay. At yung Marikina River din pala, kapag yan, kala mo, Marikina rin lang yan. Pero yun nga, tumatawid din sa Quezon City. Marami yan. Bagong Silangan, Bagong Bayan, Batasan Hills, Blue Ridge, B, Libis, Matandang Balarap, Pansol, Ugong Norte. So, yun nga yung pag-apaw ng mga dam na yan, mga lusutan yan, di ba? At ito, yung mga lugar na yun. Sige, mukhang may hinihintay lang tayo. Pero sige, mag-chikahan daw po muna tayo, partner. Teka lang, wait lang. Eto, mga busy itong mga taong to ngayon. Ang Office of Civil Defense Stratcom Division ay nakamonitor daw sa atin ngayon. Nako, ito yung mga busy sa panahong ito. Sino yan? Sila Jomel, Mikey, Louie B, at syempre si Alan Zulueta. Ayan. Nandiyan na ba si Kuyang Alan? Siya ang videographer and photographer ng OCD. Minsan naging cameraman ko rin yan eh. Oy, ako din. Matagal din kami nagsama niyan. Gusto ko yung, oo nga, alam mo in fairness nga, no, hindi, tsaka mabait yan. Oo, tsaka naalala niyo yung jacket ko. Meron kasi din siya diba yan. bigay sa atin to sa ABS-CBN nung reporter pa po kami. Ang tagal na, no? So alam niya na yung jacket na to ay ginagamit pa namin sa coverage noon. Sinaunang panahon. Sinaunang panahon. Inamin, partner. Pero ang ganda ng kulay niya, di ba? Taka lang, partner. DZMM Radyo Patrol Flash Report.
Ay, kumuha tayo ng flash report mula kay Zeus Legaspi. Go ahead, Zeus! Sandro, tamaan, inanunsyo na ng Pasig City LGU na suspendido ang in-person o face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Pasig bukas yan, August 18, araw ng Martes. Ito ay kaugnay ng sitwasyon sa Metro Manila kung saan masama ang lagay ng panahon. Bunsod na habagat, inaasahan magpapatupad ng mga paaralan ng alternative delivery mode. Ito yung synchronous o asynchronous na paraan ng pag-aaral sa kabila ng in-person class suspension. Yan ang balita. Kung sigurado, ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus Legaspi. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Partner, ito rin. May nag-message sa atin. Oh, sino raw? Bumabata pa si Maan, ha? Ay, Sabi ko naman Alam magustuhan nyo. mo to eh. Sa sino tingin mo yan? kung sino? Sino yan? Ito ay tumutugon sa nakaranas kanina na mas stranded mula Malacanang Oh, nang umalis ng 12 noon. Dumating daw siya ng Quezon City, 4 p.m. na. buti nakarating pa. At buti nakikinig siya ngayon. Hindi kasi nga, ano siya, nasa sasakyan lang. At sino yan? Si Deo de Guzman. Ay, Deo. Diba? O, teka lang. Ito, si Sino Lizelle, pa yan? Lizelle Rivera at Ricky Rivera ay di ko lang na Kaano sagot nila yung si tawag. Jamie? Pinsan. Di ko lang nasagot yung tawag mo, Ricky Rivera, ay yun. Magandang hapon din sa inyo. Ayan, bumabati din itong si Jojo Serafica. Sabi niya, ingat kayo mga immortal. Kala ko binabalaan tayo eh. Di ba? Well, Immortal. kami, immortal. Kayo, baha ka lang, immortal kami. May isa akong meme nakita. Ang sabi niya, hindi ako susuko, Ay, pero magrereklamo ako. bakit daw? Wala lang, ganun, yun lang ang kanyang ano. Di ba ganun naman tayo, reklamo lang tayo ng reklamo, pero sugod pa rin. Ganyan tayo eh. Siguro, resilience akala ko college student. Di ba, di ba ganun yun? Hindi, yun na nga. Ganun naman eh. Reklamo lang tayo, di ba? Hanggang bunga nga lang naman tayo eh. At sa kabila nitong lahat ng ito, nakukuha pa rin natin talagang tumawa, no? Kahit na dilubyo na yung kinakaharap natin, nakukuha pa rin nating tumawa. Yun na nga. Ganyan talaga. Tiis-tiis. Tsaka, di ba? Walang katapusang Kaysa maglulupasay tiis. ka dyan, Hindi kasi, diba? marami dyan sa mga kababayan natin natutroma kapag mga ganitong panahon. Di ba, mga lugar na hindi binabaha, binaha ngayon, tsaka syempre, hindi makatulog yung iba eh. Lalo na yung nakaranas ng Ondoy, Ulysses. Lagi yan, noong Ulysses, ganyan, noong Ondoy, talagang lumalabas ulit yung trauma ng ating mga kababayan, di ba? At ang masaklap pa ay yung tila parang nagiging normal na yan. Wag naman po sana natin itong tratuhin bilang normal dahil hindi po normal itong ang mabuhay sa ganitong sitwasyon. Tama. Resilient naman ang mga Pinoy. Asan na ba Ganun yung nang sinasabi. Asan na ba yung walis tingting ko? Matiisin. Diba? Asan na ba yung tsinelas ko? Oo nga. Question of the day, bakit kaya patuloy pa rin tayong binabaha? Sagot-sagot na. Ayan na. Sa 0919-278-3000, Viber po yan para kayo'y sakaling mapili at mabigyan ng charity imba. Katuwang po ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Ano oras na, partner? Alas 5 ng hapon. DZMM. Alerto sa habagat. Ay nagpapatuloy pa rin po ang alerto sa bagat, ang special coverage po ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Syempre po, lahat po ng anunsyo ng mga kanselasyon ng klase, susubukan po naming maihatid po sa inyo sa pinakamabilis po naming paraan na makukuha. Kanina po ang nagsuspend na ang Maynila,
Ano pa ba yung kay Zeus kanina? Pasig. Pasig. Ngayon naman, Ayan, sige, go partner, ahead, ay partner. Quezon City ay suspendido na rin bukas ang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan. Bukas po yan, Martes, August 18. Oo, ito po kanina, sabi ko wag mo nang umuwi. Sino? Kasi chinecheck ko yung Waze. Oh. Pauwi sa amin dyan sa lalawigan ng Fairview. Sabi Wala. ko isang oras pa pero Oo. mukhang inot-inot na at nagdahan-dahan na itong si Danny Buenafe. Kumuha tayo ng report. Magandang hapon, Sir Danny. Good afternoon. Hello, Sandro, Maan. Nako, talagang, gapang ang Commonwealth, ha? Para lang doon sa mga Nako. motorista nating uuwi ng Fairview, wag muna kayong uuwi. Mula nung umalis ako dyan ng mga almost an hour ago, nandito pa lang sa, Tandansora. Pero kanina pa lang, mula pa lang doon sa may Quezon Avenue, matindi na traffic. Aha. Nako. Pero Sir Danny, wala naman pong baha. May nadaanan bang baha o talagang volume lang? At saka meron Wala. din... okay. Walang baha yung dinaanan ko sa Commonwealth, pero ibig sabihin yung volume ng traffic, ibang klase. Yung naranasan ko na to, kailan lang din pero yung ibig sabihin, moving naman pero hindi ganito kabigat na mula doon sa may paglagpas lang ng Agam Circle. Ay dati-dati ba yung sabi mong tagal ng biyahe mo dyan, ilang minuto lang dati kumpara ngayon? Oo, dapat. Alam niya ni Sandro, ang Commonwealth, napakalaki nito ilang 9 lanes ito one way, di ba? Ganon katindi. Maraming sasakyan. Pero kanina nung lumabas ako diyan sa may ABS, medyo maluwag. Akala ko mukhang maluwag nga. Yung pala yung Espanya kasi baha din daw Kaya pala walang nakakalusot papuntang Quezon Ave. Nako. Usually, kaya ko, Sir Danny, Maan, partner. Oh. Itong hanggang Fairview, kaya ko ng 20 minutes yan paggabi. Oo. Pag wala Tama. dumadaan. So, Tama. sa anong maipapayo? Magintay muna? Oo, ganun ba? Siguro, Tingin mo? kaya nga kasi para lang alam ko marami kasi umuwi sa, di ba, itong pa-area na to. Wag na muna siguro palipasin pero hindi ko nga alam kung huhupay nilipas. ulan kasi may konting pag-ulan may mga ulan-ulan pa rin. Yun na nga. Minsan nga hindi mo matansya. Biglang lakas. Yan yung nagkakos biglang ng tumindi flash pa, di ba? flood. Oo, yan ang, yun nga yung bigla ang taas ng tubig dahil nga sa malakas na ulan pero hinto rin, bababa rin, di ba? Umuho pa rin naman ng tubig. Yun ang kagandahan ngayon. Pero yun Yeah. nga, ipit ka pa dyan. Ikaw ba ang nagda-drive mismo? Ako nagda-drive Nakaw. pero for now moving naman siya kaya lang dati mararamdaman mo naman to kung yung bandang alam mo na diyan sa may di ba sa may Evergotesco Sandro di ba medyo laging bottleneck pero ito talaga tuloy-tuloy mula dun sa circle At saka parang alas 6 na. Parang alas 6 na ng gabi. Pero alas 5 pa nga lang pala, Sir Danny. Malakas ba ulan dyan? Yeah, matindi. Gapang lang talaga. So, kung yung mga iba lang na moving towards Fairview, alam na nila, di ba? Oo. So, maulan ngayon, Sir Danny, sa oras na to? 8 Ngayon, medyo lumalakas na. Nako. Medyo lumalakas na naman. Oo. Nako. Tanungin na rin natin si Sir Danny. Bago natin siya pakawalan, tanungin na rin natin siya ng question of the Baka day. siya'y manalo ng charity ba? Bakit kaya patuloy pa rin tayong binabaha, Sir Danny? Alam ko naman, alam nyo rin Sabi, wag mo ko umpisahan. Alam ko, narinig kita kanina. Sabi ko, alam ko rin yan. Kaya lang, siyempre, bigay na natin sa mga, alam din siguro ng mga, alam naman sa social media, masyadong maingay yung mga iba di ba? Oo. Syempre, sila'y nakakaranas ng hirap Sir Danny. Tama. Ibigay na natin sa kanila yon. Yung mga reklamong Kaya nga gano'n, yung mga outlet nila ay social media. Dahil ngayon sa hirap. Pero Diba? yung Ulit-ulit simpatya talaga na naman. natin, yung mga binabaha yung mga talagang, at least, di ba, nakrinig natin si Liza kanina, lumusong nga sa bahayan. Para lang public service, nagtrabaho pa rin. Uy,
Tsaka ingat yung mga lumulusong sa baha, Oo, Ang hugas agad ng paa. leptospirosis. Oo, at uminom may ng open wound. doxycycline. May wound ka. Nako, Actually, kailangan daw pa-check up din, di ba? Pero hindi kailangan ng open wound, no? Oo. Pag nalusong Kasi sa baha. pwedeng matalsikan sa mata, pwedeng matalsikan sa May bibig. mga pores din naman yung Oo. balat natin. Kaya mainam kapag lumusong sa baha at may naramdaman kayo, kilagnat man yan o hindi, huwag niyong babaliwalain, magpakonsulta po kaagad sa doktor. At yung doxycycline for the leptospirosis, humingi pa rin, bagamat binibigay yan sa mga health centers, 'di ba? Magpakonsulta din kasi may epekto rin po, depende yan sa tao, may comorbidities ka or pre-existing illness, may nararapat na dosage. Sir Danny, sa dinami-dami ng tanong namin sa iyo. Hindi nasagot na. Hanggang saan na po kayo ngayon? Nasaan na kayo banda ngayon? Lagpas pa rin ng Tandansora. Parang pulgada lang yung inusog. O gumagalaw nga, konti-konti lang. Oo. Ang hirap niyan no, pag nawiwiwi ka, di ba? Hindi, tsaka ang lakas sa gasolina niyan. Oo nga May pagtaas pa naman bukas. kaya bahala ko nga, magpakarga na rin ngayon pag malapit na rin sa atin, Sandro. Oo. Kaso nga, yung mga gas station dyan, Sir Danny, Baharin ba? naku, hindi mahaba pila. Mahaba pila kasi nga habulin din Oo, nila. alam nila, no? Ina-anticipate na yung bukas, no? At least, Sir Danny, chill ka lang dyan. Ha? Kinig ka lang sa amin. Oo nga. Mag-adjust na nga yung iba di ba? Take advantage yung ibang oil, di ba? Stations. May mga, mag-adjust na lang mataas. Basta chill ka lang dyan, Sir Danny. Huwag iinit ang inyong Sige, ulo. salamat. At Oo. makinig ka lang sa amin. Oo, sige. Siyempre, nak-monitor tayo, Thank you. Ayan. Alang iba. Maraming salamat. Ingat. Thank you, Sandro. Thank you, Maan. Thank you. Yan po si Sir Danny Buenafe. Bata pa lang ako. Napapanood ko na yan. Naman. Oo. Actually, nung bata nga ako, yan ang gusto kong maging. Tsaka I diba wanna be the naging ano next. rin yan? Europe Bureau Chief. Bureau Chief. Diba? Pinakamasarap So, ang na sweldo niya, euro. talaga? Hindi. Kayo talaga, ang dami niyong alam. O teka lang, eto sinasabi 'di ba, kung yung Commonwealth ay heavy traffic, dito sa traffic advisory ng Quezon City, elliptical road din daw. Moderate to heavy. East Avenue, moderate to heavy din. Magkabilang direksyon. Commonwealth, sinabi na kanina yan, papuntang elliptical road. Quezon Avenue, moving towards Manila ay moderate lang. Ano pa ba yung mga heavy? Mindanao Avenue, talagang pauwi, no? Oo, Siguro yan. kasi yung mga ibang kababayan natin maaga na rin umuwi. Pinauwi Kaya ng maaga sabay-sabay na rin. nga ngayon. Yun nga pahirapan pagpasok, sinuong yung baha, nagmamadaling umuwi dahil nga may mga text yung iba nilang mga pamilya na umuwi ka na, baha na sa atin. Ganon. Naku po. Diba? Ay, nako. Ano oras sa partner? Teka lang. Sige, maglagay ka muna ng iyong antipara. Antipara. 12 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. Alerto sa habagat. Sa punto pong ito ay makakausap naman po natin ang tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council na si Ma'am Pichi De Leon. Magandang hapon po, Ma'am Pichi. Good afternoon. Ay, nasa line 1 pala. Magandang hapon po ulit, Ma'am Pichi. Yes, magandang hapon po, Sir Sandro and Mamaan. Naku, kumusta na sa ating syudad, Ma'am Pichi? Yes po, nag-alert, red alert na po ang Quezon City para po kasama namin ng mga partner agencies to monitor and rescue if ever ang mga few citizens na nangangailangan po ng tulong. At meron na po kaming mga 113 ongoing flooded areas po. Saan As of the pinakamataas, Ma'am Pichi? Meron na pong above head po. Wow, saan yan? Oh no. Meron po sa barangay, mga areas po ng Barangay Siena, Barangay Del Monte, Barangay Masambong, Paltok, Kalusugan, and Santo Domingo po. Nako. May bukod po sa mga nabanggit, meron pa po ba tayong mga lugar na binabantayan na posible pa pong tumaas ang baha?
Mga ilog. Yes po, kasi oo. meron pong mga chest deep at waist deep po na ibang mga barangays po like Doña Imelda sa Sikatuna Village po, Damayan, Rojas, South Triangle, yun po, binabantayan po. Oo, meron ba tayong lugar, Ma'am Peach, na dating hindi binabaha pero nakaranas nga ng pagtaas ng tubig ngayon? Or ito pa rin yung mga mabababang lugar na nasa listahan parate ng QCLGU? Usually po, pareho lang po. Kasi sila po talaga ay identified na flood-prone areas po ng Quezon City. Ito po ba ay dahil sa pag-apaw na rin ng mga ilog, pagpapakawala sa dam, or yung volume talaga, yung rainfall amount? Actually po, dahil sa lugar nila, mababa sila, parang nagka-catch basin po sila ng pag matindi talaga ang buhos ng ulan. Kasi po yung mga water, plus yung waterways po natin, yung mga ilog, rivers na umiikot po sa Quezon City, kasama rin po yung, kaya sila identified na flood-prone areas po. May ongoing evacuation na ba ngayon, Ma'am Peach? O nasa evacuation centers na yung iba? Yes po, meron na po kaming reported na evacuees sa District 1, District 4, 3 and 2 po. Mga ilan na yan? Sa District 4 po, there's 68 families totaling to 230 individuals. Sa District 3 po, 138 families totaling to 324 individuals. Tapos sa District 2 po, 123 families totaling to 390 individuals. Wala pa po kaming final count kasi ongoing pa rin po ang evacuation. Oo, padami na rin yan no? Siguro ma'am, mensahe na lang po. Tsaka po, meron po ba sa Quezon City na numero na pwedeng tawagan kung sakasakaling kakailanganin na po ng rescue ng mga Q-citizens? Okay po, para po sa mga Q-citizens po, dial lang po kayo sa 122. Yan po ang hotline ng Quezon City Government. Pwede rin po kayong mag-iwan ng mensahe sa FB page po ng Quezon City Government din kasi nakamonitor po kami kung may mga nangangailangan po ng rescue at paalala rin po sa mga magulang na mga anak na malapit po nakatira sa mga waterways, huwag po nating payagang lumangoy or mag-swimming po ang inyong mga anak, lalo na po sa tindi ng ulan ngayon, para makaiwas po tayo sa aksidente at paglunod. At syempre, ang pag-iwas sa baka magkasakit po sila ng leptospirosis. At yun lang po, antabayan na lang po ang any weather updates po sa FB page po ng Quezon City. Alright, sige po. Marami pong salamat, Ma'am Peachy. Ingat po. Thank you rin po, Sir Sandro Namaan. Ayan po si Ma'am Peachy De Leon ng ang tagapagsalita po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Partner, may Radyo Patrol report tayo. Sino ba yan, partner? Kuha tayo ng report sa labas. Gregorio Araneta Avenue, hindi pa rin passable sa mga sasakyan dahil abot bewang pa rin ang baha. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Sandro, nakararanas pa rin ang manakanakang pag-ulan sa Quezon City at hindi pa rin passable sa lahat ng uri ng sasakyan ang kahabaan ng G. Araneta, partikular na dito sa corner del Monte Avenue. Kaya abiso po sa mga motorista, waist deep pa rin po ang baha, kaya kung palabas kayo ng Quezon Avenue, Santa Mesa o papuntang Tatalon o Doña Imelda, hanap po muna kayo ng mga alternatibong ruta. Kanina, may sumubok na tumawid dito na SUV sa southbound pero hindi rin nakatawid at tumirik sa gitna. Sa mga oras na ito, Sandro, maraming malalaking truck ang nag-aantay na humupa ang baha para makatawid. Sa kabilang linya naman, yung northbound pa Bonifacio, may mga stranded na rin pero passable pa sa mga sasakyan. At heavy traffic na rin sa Maya Del Monte Avenue sa magkabilang linya. At yan, Kelly, oo. Yung Quezon Avenue, major artery pa rin yan. Kumusta na dyan? Kasi kanina parang may dalawang puno raw, isang puno na nabuwal, na dama yung dalawang poste. Pero side street to ng Quezon Avenue naman. Oo, kasi galing kami sa Del Monte Avenue, papunta dito nga sa G. Araneta at kasabay nga kami sa stranded ngayon, hindi rin kami makatawid
papuntang Quezon Avenue, kaya hindi pa ako makapagbigay ng update kung kumusta na yung sa Quezon Avenue sa mga oras na tumaan. Okay, all right. Oo. Maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero. Ingat. Paano po? Kami po'y magbabalik at magpapatuloy pa rin po ang DZMM special coverage. Alerto sa habagat. Kumausap naman po tayo ng isang punong barangay na si Ginoong Mario Conanan. Taga saan siya, JM? Saan ba natin siya? Taga saan siya? Si punong barangay Mario San Conanan. Rafael. Sa barangay San Rafael sa Macabebe, Pampanga. Nako, Pampanga. Pampanga, binabaha din ngayon. Nakita ko yan sa social media, yung mga post. Ito kausapin natin live via Zoom. Magandang hapon po. Si punong barangay Mario Conanan. Magandang hapon po. Tsaka si Kagawad Anthony Sonza. Ayan. Okay na ba sila? Okay. Nako, oo. Baka mukhang medyo mahina yung signal dahil nga nakararanas ng anong nakita mo sa social media, partner? Oo, mga binabaha din ng lugar sa Pampanga. Maraming bahagi yan ng Pampanga. No? Kung malakas din yung ragasan ng tubig, no? Galing din sa mga creek, no? Mga ilog na tumaas dahil nga sa walang tigil na pag-ulan. Ganyan din halos, dagat din. Kung ano yung mga nakikita mo rin sa ibang lugar. Gadagat ang baha kasi landlocked itong mga probinsyang ito. Lalo na yan, yung mga Bulacan. Palayan, ganun din. Mga Tarlac, yung may mga fish fund, ganun din. Talagang umapaw na rin yung tubig. Mama ko tumawag, bumili raw ako ng ulam. Kasi nga hindi naman, nakapag-luto. Hirap ngayon Hirap ngayon umorder kahit yung TNBS kasi syempre yung mga kababayan natin dyan sa industriya na yan, binabaha din. Syempre unahin din nila yung kanila mga bahay. Plus, takot din sila na diba, mabalahaw o yung sasakyan malubog sa baha. Kahit pa motor yan. Kotse. Ito mukhang okay na, partner, ang Zoom. Kasama po natin live via Zoom si punong barangay Mario Conanan at si Kagawad Anthony Sonza mula sa barangay San Rafael sa Macabebe, Pampanga. Magandang hapon po, sirs. Good afternoon. Good afternoon po, mga Sir Sandro. Parang may naririnig akong tumutunog. Bakit parang may teka lang, ayusin background na muna. music. Pwede natin ayusin yung audio kasi baka ma-copyright hit tayo. Pa-check lang muna natin wala na yung yata, audio. Okay na? Okay na ba? Okay na ba tayo? Guys, okay na ba tayo? Sige, balikan natin si punong barangay Mario Conanan at si Kagawad Anthony Sonza. Magandang hapon po ulit, sirs. Ayan. Hello, mga kagawad. Medyo may Wala pa rin, tumutunog kasi baka mamaya ma-copyright hit tayo kasi kapag ganito na si sensor ng YouTube at ng Facebook. Para matik pag in-upload, meron ng background music. Hindi ko alam. Baka may nagpapatugtog lang nakatabi, ganyan. Sige, ayusin lang muna natin yung linya ng komunikasyon. Ayan, balikan po natin. Magandang hapon po ulit, sirs. Good afternoon po. Magandang hapon po, ma'am. Kumusta na po sa inyong lugar dyan sa barangay San Rafael? Ito po, balik sa dati po, nakalubog na naman kami. So, kung ganito nangyayari. Gaano kataas? Gaano kataas po yung baha dyan sa pinakamataas? 3 feet po yung iba naman, yung pinakamalalim, 2 feet po ganyan. Marami sa mga, yung mga ng mga bahay, tubog na. Nandito sa barangay yun, ito, malaki din tubig dito, kaya nakasuot kami. Oo nga, no? May mga na-evacuate na ba sa mga kababayan po natin dyan, mga residente? Dito po sa amin, dito sa San Rafael,
kahit na po lubog yung bahay nila, hindi sila umaalis dahil tinataas po yung mga higaan nila, yung mga papag, yung ganyan. Tinataas po nila. Pero hindi po sila, ayos silang umalis sa kanilang mga bahay. Bakit naman? Patuloy pa rin yung pag-ulan. Baka mas tumaas pa dyan ang baha. Opo, as of now naman po, ayaw pa rin po nilang lumikas. Pero po ang aming barangay po ay naka-ready naman po. Sa sino man po pwedeng mag-evacuate po, naka-ready naman po ang aming barangay para mag-rescue po kami. At food po, naka-ready na po para sa aming mga kabarin. Oo. So, nakahanda naman po ba yung ating mga pagkain dyan, mga pangangailangan? Kung sakaling yan po yung kailangan ibigay sa ating mga kababayan dyan? Meron naman po. Meron kaming naka-stock na pagkain dito sa barangay. Basta kung merong nangailangan, bibigyan po namin. Tingin nyo naman sapat pa yan? Hindi pa natin kailangan pa mula sa probinsya? Mula sa lungsod ng tulong? As of now po, kailangan pa rin po namin kasi halos magto 2 weeks na po yung baha sa amin. Yung iba po kasi hindi po makapagtrabaho. So lahat po nakastay po ma'am sa kanilang mga bahay. At kung ano lang po talaga yung available na para sa bahay nila, yun na lang po ang pinagsasaluhan ng mga bawat pamilya. Yun na nga po. Ito na po yung pagkakataon, Chairman and Kagawad, na manawagan po kayo kung ano yung kailangan ng ating mga kababayan dyan para maibigay ng ating local na pamahalaan, pati na rin sa provincial. Sige lang, sirs. Ano po yung mga kailangan natin? Kami po nananawagan sa aming nasyonal, sa iba pong mga butihin pong mga may puso na sana po matulungan pa po kami dito po sa aming lugar. Higit po namin kailangan ng mga food packs and mga gamot po at mga pangangailangan po lalo na po sa mga bata. Ngayon po umuulan, nangangailangan po kami ng mga gamot para sa kanila. Yung mga rescue team ba, tulong mula sa mga rescue team, halimbawa ang Coast Guard, PNP, Navy, kailangan po bang pumunta sila dyan sa inyo para makatulong sa evacuation? Pag meron pong evacuation naman po, may nangangailangan kaming sasakyan, nakaready naman po yung sa munisipyo namin sa PDRRMO po, sa mga pulis, saka yung kahit na sa mga bombero po, yung mga nila naka-ready naman po. Sa pagtulong sa mga kababayan namin dito sa mga bebe. Lalo na dito sa barangay namin sa Sarapayan, lahat po naka-ready. Alright. Tawag lang po kami sa kanila. Pupunta na po sa mga barangay namin. Alright. Sige po, marami pong salamat. Punong Barangay Mario Cunanan at Kagawad Anthony Sonza. Ingat-ingat po kayo dyan, sirs. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Mama, Sir Sandro. Maraming salamat po. Ayan, sa mga nakikinig na kinauukulan, no, na ilang po ng tulong ang San Rafael, Barangay San Rafael sa Macabebe, Pampanga. Anong panawagan nila? Tubig, pagkain, gamot. Alright. Ito po, kapartner at yung mga nakikinig at nanonood po sa atin, batay po sa inilabas na 5 p.m. heavy rainfall warning number 8 ngayon pong August 17, Lunes ng Pag-asa, na nanatili po sa red alert o red rainfall warning, o ibig sabihin ay kinakailangan pong gumawa na ng aksyon dahil po may malaki yung posibilidad ng mga pagbaha ang diyan po sa Bataan at ang ilan pong bahagi ng Zambales, Pampanga, Bulacan, kasama na po ang Metro Manila. Nasa orange rainfall warning naman po, o ibig sabihin ay kailangan na pong maghanda ang bahagi po ng Zambales, Pampanga, Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Nasa yellow rainfall warning naman po, o ibig po sabihin ay maging alerto ang mga bahagi ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at ang lalawigan po ng Quezon.
promise po bukas babanggitin namin kung sino po yung napiling makatatanggap ng charity ba. Oy, ingat-ingat kayo. Ingat po. Bye.